Pagka kayo nag-interview at nakikipagdebate, ang daling nito. Parang iba na ngayon ang nagiging kalakaran, ano? Oo. Nung araw, uubra yung style na ganyan. Ngayon, hindi na. Tapos minumura yung ano? Nung araw yan. Oo. Nung araw, bakit nung araw? Kasi nung araw, hindi pa makakasagot yung ini-interview mo eh. Oo. Diba, pinutol mo sa ere. Oo. Wala na siyang Wala na radyo. siyang mikropono. Wala na siyang TV, nasa iyo na. Pag sinasabi mo kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Babalikan ka niyan ngayon sa social media. At saka yung mga nakapakinig, alam na mali ka eh. Yun, Itatama ka nila. Di ba? Sasabihin nila, huhusgahan ka nila dun sa sinabi mo. Tama. Kasi nung araw, uubra yung style na ganyan. Ngayon, hindi na. Totoo. Oo. Ang problema kasi, ang katalinuhan ng isang tao, malalaman mo yan, hindi sa sinasabi niya. Totoo. Pero mas malalaman mo kung gaano kababaw o kalalim ang isang tao pagka siya nagtanong na. Ayan. Diba? Tama. Kami po, personal namin kilala si Ma'am Edna Marcoleta. Ito halos hindi naman, tahimik lang po ito. Pero huwag yung gagalitin yan. Oh, yan ako. Baka mag-privilege speech yan. Mas matapang po yan kay Senador Marcoleta. Yan lang ang kinatatakutan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Oo. Alam niyo, sa palatuntunan ito, sabi nga namin, factual lang tayo. Kami po ni Nelson ay mga broadcaster po kami. Kung ano lang yung nangyayari, left and right, kaliwa, kanan, gitna, ay ihahayag po namin sa inyo. At sa huli, Nelson, ay ang taong bayan ang magsasabi kung sino ang tama at kung sino ang mali. At hindi tayo makikipagdebate. Di ba? Kasi hindi natin ugali nakikipagdebate sa ano eh. Sa ini-interview. Hindi. Kahit pa sabihin natin yung ini-interview natin ay mali, ang kanya sinasabi at hindi kasang-ayon sa ating minabanggit, hindi natin didibatihin yung tao na yun. Di ba? Yun mo ang trabaho ng mga mamamahayag. Palagay mo? Tama? Tama. Tama. kasi may mga broadcaster ngayon, pag dinidebate yung Hindi, mga... kasi ganito yan, Jen. Yan naman parang, ewan ko ha? Pagka ikaw ay broadcaster, pagka kasi maganda kasi sa pakinig yan ng mga tao Jen na ikaw ay parang ganun, una, mas matapang ka sa ini-interview mo. Pangalawa, mas marunong ka. Ayun! Diba? Lumilito ang daling nito. Oo, kaya minsan ay pumapasok yan sa kukote ng broadcaster. Nang nagtatanong. Ayun! Kaya kung minsan ay nag-o-overboard ba? Ang problema kasi, ang katalinuhan ng isang tao, malalaman mo yan, hindi sa sinasabi niya. Totoo. Pero mas malalaman mo kung gaano kababaw o kalalim ang isang tao pagka siya nagtanong na. Ayan. Diba? Tama. Kasi ang daming mga tanong na mapapakamot ka ng ulo Bakit kaya siya tinatanong, di ba? Alam ba, wala sinabi mo, nakasuot ka ng blue, di ba? Pagka sinabi mo, bakit ka nagsuot ng pula? Kitang-kita mo naman na blue, di ba? So, nagtatanong ka di ba? Sabi mo, wala ba tingin mo dito? Yun nga, yun, di ba? Maintindihan ng mga tao, wala palang alam itong nagtatanong. Kasi nagtatanong ka ng hindi naman yun talaga dapat ay tanongin. Kasi parang iba na ngayon ang nagiging kalakaran, ano? Kapag kayo nag-interview at nakikipagdebate, ang daling nito. Tapos minumura yung ano? Nung araw yan. Nung araw, bakit nung araw? Kasi nung araw, hindi pa makakasagot yung ini-interview mo Diba, pinutol mo sa ere. Wala na siyang radyo. Wala na siyang mikropono. Wala na siyang TV, nasa iyo na. Babalikan ka niyan ngayon sa social media. At saka yung mga nakapakinig, alam na mali ka eh. Yun, Itatama ka nila. Diba? Sasabihin nila, huhusgahan ka nila dun sa sinabi mo. Tama. Kasi nung araw, uubra yung style na ganyan. Ngayon, hindi na. Totoo. Dati kapag kami interview ko, napapatayo sa upuan, halos hindi malaman ko paano tuwang-tuwa sila, no? Pero ngayon po, hindi maka-counter na ngayon maka-counter check At hindi lang, meron mga ngayon, madali na mag-search Diba? Yes. Ng mga bagay kung tama ba yung tinatanong mo. At saka dati talagang lantara kapag nagmumura talaga. Pero ngayon po, hindi na po katapangan yung pagmumura ngayon. Hindi na. Ay, nako. Parang ang ginagawa ng iba, hinihila
pati yung taong wala namang kinalaman sa usaping ito. Yun pa. Yun ang mabigat dyan, Yun bang alayo ng kinalaman, Oo, iko-connecta nila sa gustuhan lang makonekta. Ganito po ngayon ang ginagawa dito sa butihing may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na kami po, personal namin kilala si Ma'am Edna Marcoleta. Ito halos hindi naman, tahimik lang po ito, hindi ito nakikialam sa aktibidad at gawaing pang Senado man o Kongreso. Pero wag yung gagalitin yan. Oh, yan, ako. Baka mag-privilege speech yan. Mas matapang po yan kay Senador Marcoleta. Yan lang ang kinatatakutan. Sa totoo lang. Senador. Sa totoo lang. Oo. Ito ko'y limitadong magsalita. Pero kapag ito po'y nagsalita at huwag idadamay, si Ma'am Edna Marcoleta, mabuti na lamang po't naglabas ng pahayag ngayon, Nelson. Ito pong insurance company na Stronghold. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated po, doon sa inilabas ng isang online news. Online news po yan, Hindi naman yun, hindi natin may tuturing na na mainstream media, Ito daw po tungkol sa mapanlinlang at walang basihang pahayag laban sa kanila, kasabay daw po ng pagtatanggol sa integridad ng kanilang kumpanya at paglilinaw sa papel ng mga miyembro ng Board of Directors at ang ginagampanan tungkulin nito sa pagpapalabas po ng surety bond. Ayan. Puntahan ko na lang doon sa punto na may kinalaman po kay Ma'am Edna Marcoleta, kay Mrs. Marcoleta. Sana ba yun? Ito to. Kaugnay sa posisyon ni Mrs. Edna Marcoleta. Yan, Mrs. Edna Marcoleta as an independent director. Kaugnay ng kanyang posisyon, iginit po ng Stronghold na ang isang independent director ay hindi namamahala sa araw-araw na operasyon. Ipinaliwanag din po ng Stronghold na naglalabas ito ng surety bond na hinihingi ng Department of Public Works and Highways para makakuha daw po ng mga kontrata at mga proyekto. Ibinibigay nila ang surety bond ng walang pinipili basta masunod lamang ang mga requirements ng aplikasyon. Meron siya paliwanag tungkol kay yung paliwanag niya tungkol kay Mrs. Edna Marcoleta. Sa isang pahayag, tinalakay ng Stronghold ang mga ulat tungkol kay Edna Marcoleta, asawa po ni Senador Marcoleta na tinalaga bilang independent director noong February 2024. Ayon po sa Stronghold, ang pagkatalaga kay Marcoleta ay base po sa kanyang kwalifikasyon. Non-executive din anya ang papel nito kasi pinalulutang nila dito doon sa lumabas na artikulo doon po sa online na komot siya ay direktor ng Stronghold, para bagang hindi nyo dapat kinukuhang kliyente. Sapagkat isa pala sa mga nagkumuha ng insurance nila ay ang kumpanya na pag-aari ng Biskaya. So pinagtatagni-tagni nila ngayon connected na yan? Conflict of interest. Conflict of interest daw. Kaya nga nung ini-interview ata si Sandante, di ba dapat dahil po sa delikadesa hindi na po ninyo hinahawakan itong usaping ito? Sabi ni Senma, ano ang delikadesa? Wala nga kinalaman. Kasi mukhang hindi yata nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng independent director. Hindi nga intindihan. Pangalawa, Jen. Halimbawa, ako may-ari ako ng yung nanay ko. Senador ako, yung nanay ko may-ari ng sari-sari store. Tapos doon bumibili ng kape yung mga empleyado ng Senado. Empleyado nung Diskaya. Ibig sabihin na huwag mo bebentahan yun. Conflict of interest yun. Huwag mo bebentahan yun. Parang gano'n Baba, yung taxi driver. Nagkataon, doon sumasakay. Sumakay yung mag-asamang Diskaya. Huwag mo sasakay yun. Konektado ka doon. May kinalaman ka. Parang gano'n baka babaw na nun, di ba? Tingnan niyo po. Bawa dyan, di ba? Uminom sila ng soft drinks na Coke doon Ibig mo sabihin... May kinalaman yung kumpanya doon. Sabi natin. Siya ang nagpapalakas kay Diskaya. Napapawi ang uhaw ng mga Diskaya pagka iniinom nila yun. Dalawa pa daw Oo nga. Ibig sabihin, mahilig siya dun sa soft drinks na yun. Ibig sabihin,
Pagka ikaw... Dapat pumunta doon yung may-ari ng Coke. Ay, ang akin o, yung Coke. Wag mong iinumin yan. Ganun ang gusto nilang palabasin. Masasang... Ang tanong, Jen, bakit ka magpo-focus kay Diskaya? Ayun na nga. Di ba? Isa lang sa kontraktor yan eh. 15 nga yung... Kaya dami-dami. Yung SunWest nga hanggang ngayon, di lumilitaw eh. Di ba? Nako, yun ang mabigat Yan ba mismo ang ugat ng tinutungo nating corruption? Yan bang contractor na yan na isa lang? Mukhang doon na pupunta, Nelson, ang usapin. Yan, mabigat po ang labanan. Para bagang, kayo po, tingnan nyo, yung mga kumukuha ng third-party liability, ngayon, halos lahat po, ako, kung hindi ako nagkakamali, mga 70 to 80% ng mga motorista ngayon, stronghold ang insurance. Oo. Kasi lahat po ng LTO offices, Nelson, ay stronghold po. May mga, ito si Danny Junedo, alam na alam yan. Dati itong taga-LTO eh. Ano? Fixer. Dati ito nga hindi na stronghold eh. Halos lahat po. Ibig ko sabihin, pag na-aksidente yung may hawak ng stronghold, hawak ng policy, damay yung mga director doon, para bigat naman ata nun. Di ba? Kung halimbawa yung driver nagkaroon ng pananagutan, ang hawak niyang insurance sa stronghold, mukhang kaya yun po, naglabas. Salamat naman kay Ginoong Romulo de los Reyes at naglabas po ng pahayag ukol sa bagay na ito, Nelson. Ayan ha.